Magandang araw! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Magic Silya ni Titoy. Ito ay akda ni Rosel Molina, guhit naman ni Marcos Nada ng Adarna House. Ngunit bago yan, palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Unang salita, plaza. Nakapunta ka na ba sa plaza o sa parke tulad nito? Masayang maglaro dyan kasama ang iyong mga kaibigan at pamilya. Ikalawang salita, magic. May magic ang aking wand na ito. Kaya kitang gawing palaka. Joke, joke, joke! Concert. Ito naman ang concert. May awitan, may sayawan, may tugtugan. Maraming pumuputang mga tao dyan ha, kaya mag-iingat kayo pag sumama kayo o nanood kayo sa isang concert. Rock and roll! Dun, 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 dun. Paruot, parito. Ibig sabihin, pabalik-balik. Mahilig ba kayong mamasyal mga bata? Paano kayo napunta sa mga lugar na gusto nyo puntahan? Tulad nito. Narating nyo na ba ang mga lugar na ito? Ano kaya ang sasakyan ng magkaibigang mahilig mamasyal sa ating kwento ngayon? Muli ang ating kwento, Ang Magic Silya ni Titoy. Akda ni Rosel Molina, guhit ni Marcos Nada mula sa Adarna House. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Pag dumaan ka, ipapakilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambira ang tawa niya. Kala mo pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. Merong 2 gulong na di nabubutas. Kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina. Konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang. Ang gara! Minsan, sasakay lang kaming 2 sa magic silya at bigla itong nagiging kotse. Vroom! Vroom! Tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Minsan, nagiging eroplano ito. Ang sarap lumipad! At walang biro, nagiging tren pa ito. Tutut! Tutut! Magic talaga! Hep, hep, hep! Saan na naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay, pagpatakbo na ako sa labas. Yan lang po, kasama si Titoy. Ang lagi ko naman sagot, saang diyan? Sa may buwan po. Sigaw ni Titoy mula sa labas, sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa magic silya ni Titoy, kung saan-saan kami nakakarating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa at meron pang party. Doon, nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll! Rock and roll pa ang tugtog nila. Ang galing, no? Kahapon na May, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Doy, nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya nyo, ha? Ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lamang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy. Sakay ng kanyang magic silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka! Sayang nga, at kami lang ang nakapamamasyal. Yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro.
Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse. Pag umarangkada, di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang binti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata. Sabi ni nanay sa akin. Kaya para makapagparoot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. O nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, diba? Tara na! Iyon ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang binti, kung saan nakararating. Balang araw, makabibisita rin ang ibang mga bata kaya rin plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw, ay makikita nilang walang ipinagiba si Titoy sa kanila at mahahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan. Brum! Brum! Tabi kayo! Tabi! Tutut! Tutut! Dumaan ka sa plaza, dito kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa Magic Silya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong, ang Magic Silya ni Titoy. Lagi nating tatandaan na ang ibang mga tao na may kapansanan ay katulad din natin. Kailangan natin silang mahalin tulad ng ating sarili. Kailangan din nila ng pagmamahal tulad ninyo. Hindi masama na maging kaibigan natin sila. Nawa'y marami at masaya kayong natuto ngayon mga bata. Paalam! Hanggang sa susunod nating mga kwento ha. Muli ito si Teacher Arlene na nagsasabing, huwag kalilimutang maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Paalam! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!